apritadang manok. So, ayan na yung ating final. Hello guys! Welcome back again sa ating Sisi the Picky Eater. So, today, magluluto ako ng apritadang manok. So, okay, meron na tayo ditong frying pan or yung saan tayo magigisa. And then, meron tayong sandok. Ang una natin gagawing step ay ipa-fry muna natin yung mga ingredients natin. Like potato, carrots, at yung chicken. Saka tayo magigisa. So, okay, maglagay muna tayo ng ating cooking oil. Huwag masyadong madami. Sakto lang. Ipa-fry muna natin yung ating potato. This one, ang ating potato at ang ating carrots. So, nakabukas na yung ating apoy. So, tayo ay mag-i-start na magluto. So, ito ay first time kong gagawin na magluto ng chicken apretada. Wala na kasing maisip na na iluluto. Kaya, ito, chicken apretada ang ating naisip. Nagsasawa na rin kasi yung mga bata ng iba-ibang luto. Yung same na luto. Kaya kailangan mag-iisip tayo ng mga other menu para sa ating mga anak. So, nalagay ko na muna yung ating carrots. Ipa-fry lang natin siya ng half cook lang. Hindi naman siya yung tipong fry na fry. Iba kasi yung lasa pagka medyo na fry siya, diba? May lasang prito. So, ayan. Lagay na rin natin yung ating carrots. Ay, patatas pala. Potato. Ayan. So, ipa-fry lang natin siya saglit. Ayan. Ooh. Huwag masyadong malakas yung apoy kasi masusunog agad yung ating mantika at kaldero. So, yung nasa mahinang apoy lang siya. So, yan. So, after na itong ating potato and carrots, yung ating chicken naman yung ating ipa-fry ng saglit para lang magkaroon siya ng medyo parang yung brown na kulay. So, after ilang minutes ng pagpiprito natin ng ating potato at carrots, so medyo na siya, ayan medyo brown na siya. Yan. Sabihin niya, pwede na natin siyang tanggalin. Kasi hindi naman kailangan maluto siya ng gusto kasi papakuluan pa natin siya mamaya. So, tanggalin muna natin siya sa mantika. So, ayan na siya. Medyo na siya. Naprito na ng kaunti. Ayan, tingnan nyo guys yung kulay. Diba? Medyo brown na siya. So, that's the best texture or the best color na pwedeng mangyari sa ating potato at carrots kapag medyo finry natin siya. Pre-fry ang tawag dyan. So, half cook lang. So, okay. So, ang ating next na ipa-fry yung ating chicken. So, this is our chicken. Chin-chin! So, yung chicken natin ay ating binabad sa toyo at lemon. Kasi wala akong kalamansi. Lemon ang meron sa ref. So, yun ang ginamit ko na lang. Kasi yung nasa aking munting halaman ay maliliit pa. Hindi pa pwedeng pitasin. So, i-fry natin siya ng half cook lang. Basta magkaroon lang siya ng color na parang brown. That's okay na. I-fry muna natin siya. Bango. Patanggalin natin excess na toyo at excess na toyo tsaka yung lemon. Hindi na naman natin kailangan yun. Inambabad lang natin siya para magkaroon ng lasa yung pinaka inner part ng ating chicken. Sarap. Medyo nagkakalsip-kalsip. Ang aking kalan ay namantika. Alko, namantika na naman.
So, baligtarin na natin yung ating chicken. Ayan na, medyo brown na siya, oh. So, parang isi-sealed lang natin yung kanyang flavor. Ayan, oh, brown na siya. Hindi kailangan lutong-luto. Dahil nasabi ko, igigisa pa natin yan mamaya. Ang gusto lang natin ay yung flavor niya ay ma-sealed. Yan. Yan, medyo brown na siya. So, ano pa? Mga 1 minute pa siguro. Pwede na yan. So, after ilang minutes ng ating pag-fry sa ating chicken, so, it's time na tanggalin na natin siya sa mantika. Ayan, oh. Look at that. Ayan na, oh. Medyo brown-brown na siya. So, yan yung nahanap nating texture. Hindi kailangang lutong-luto. Half cook lang. So, kaya siya naging ganyan dahil nga binabad natin siya sa toyo at lemon. So, tanggalin na natin siya sa apoy. It's time to saute our gisa-gisa. So, alam nyo na yung gagamitin natin pang gisa. So, kung nagluluto ka guys, alam mo kung paano ang paggigisa. So, tinanggal ko na muna yung chicken. So, dito na rin tayo maggigisa sa ating ginamit na kawali. Dahil nandiyan yung lasa ng chicken. Ako, napakasarap yun. So, okay. Meron tayo ditong bawang, sibuyas, kamatis. So, una natin yung ating bawang. Bawang yung init. Ang sakit. Pag nagluluto ka talaga, part talaga ng buhay mo yung matalsikan ka ng mantika. Kaya yung iba ayaw na nagluluto eh. Kasi natatalsikan ng mantika. So, ayan. So, gisa natin yung ating bawang. Ay. Gisa init. So, ayan. Yung ating parang ay puro talsik na ng mantika. So, later, lilinisin natin yan. So, bawang, sibuyas. So, ang ating sibuyas. Gisa. Masarap naman magluto. Ang ano lang talaga is mainit. Pero, syempre, pag passion mo yung pagluluto at you want to give your family a good food, itiisin mo yun. Diba? Diba mga nanay? Pag mahal mo ang iyong pamilya, ang iyong mga anak, asawa, syempre kahit mahirap pagluto, mainit, gagawin mo. And, I enjoy it so much. Kaya, yan. So, pag okay na yung ating sibuyas at bawang, lagyan na natin yung ating kamatis. So, di ba, apritada nga, tama, chicken apritada yung gagawin natin. So, kailangan natin ng tomatoes. Yan, napaka-healthy ng ating gisa-gisa pa lang, healthy na. So, okay. After ilang ano lang yan, mga 1 minute. Ilalagyan na natin ating chicken. Yung ating pre-fry chicken. So, isa-isa natin ilagay. Napakasarap na ito. Nararamdaman ko na. Lahat nga sa akin, masarap eh. Kaya wag na kayong magtaka. So, ayan. So, pwede nyo itong gayahin sa inyong mga junakis, sa inyong asawa, para hindi kayo iwan. Joke. Okay. So, lalagyan na natin siya ng water. Kasi nga, papakuluan natin siya. Lalagyan natin ng 1 basong tubig. So, 1 cup lang. So, ayan. After that, tatakpan muna natin siya at papakuluan natin siya hanggang sa lumambot yung chicken. And then, lalagyan natin siya ng tomato paste mamaya. So, meron tayong tomato paste para sa dagdag na kulay tsaka lasa, syempre. So, ayan guys, kumukulo na siya ng kaunti. Tingnan nyo, oh. Wow! So, kumukulo na siya ng kaunti. Lagyan na natin yung ating tomato sauce. Hindi pala tomato sauce. Tomato paste pala. Sorry. So, lagyan natin siya ng tomato paste. So, kahit nilagyan natin siya ng kamatis, lalagyan pa rin natin siya ng tomato paste kasi hindi siya masyadong magko-color na pula. Eh, di bang apretada? Red. So, ang ating gagawin, lalagyan natin siya ng tomato paste. So, ayan.
And then, ano na natin. Dudurog-durugin lang natin kasi nga paste tong binili ko, hindi sauce. So, maano siya. Mas creamy yung tomato paste. So, ayan, diba? Nag-ano na siya, reddish na. So, ayan. Naku, nararamdaman ko talaga yung sarap nito. So, papakuluan pa natin siya kasi hindi pa luto yung ano nito. Yung chicken kasi half cook lang natin siya kanina niluto. So, takpan ulit natin for a few minutes. So, after a few minutes, titignan na natin yung ating nilulutong apretadang manok. Wow! Tingnan nyo. Napakasarap tignan pa lang. So, nakita nyo yung sauce. Ayan na, oh. Lumalabas na yung kanyang natural oil. Yung oil ng chicken. So, ayan na siya, oh. Ang sarap-sarap, oh. So, ayan. So, nilagyan ko pala siya ng isang chicken cube off cam. Hindi ko na napakita. So, para magkaroon siya ng additional chicken flavor. So, next step is, lalagyan na natin yung ating pinre-cook na o pre-fry na potato and carrots. So, lagyan na natin siya kasi kailangan pa natin siyang iluto ng kaunti dahil hindi naman siya lutong-luto kanina. Diba? Sabi ko nga, is magkaroon lang siya na medyo brown na kulay. That's enough kanina. So, ngayon papakuluan natin siya dito sa may sauce natin para ma-absorb din niya yung lasa ng ating sauce. So, takpan ulit natin for a few minutes. So, tignan na natin yung ating nilulutong apretadang manok. So, ayan na yung ating final. So, malambot na siguro yung ating patatas at carrots. So, hindi naman kailangan lutong-luto siya kasi baka naman maduro. So, kuha tayong tinidor. Tusukin natin. At kapag medyo bumaon na yung ating, ayan na, ating tinidor. So, it means pwede na natin siya. And then, para may konting twist, meron akong cheese sa ref. So, lalagyan natin siya ng cheese. So, para magkaroon pa siya ng additional umami flavor. Magiging cheesy. Kaldarita na na. Cheesy apretada. Mali na naman tayo. So, hintayin na natin siyang malusaw dito sa ating mainit na sabaw. And then, lalagyan na natin siya ng ating mga seasoning. So, paminta. Kuha tayong paminta. At, yung ating salt, asin, white pepper powder. So, lalagyan natin siya ng kaunti. Kuha tayo ng kutsara para hindi mabasa. So, konti lang. Kasi matapang tong white pepper na to eh. So, okay na yun. And then, kuha tayo ng salt. So, meron tayo ditong rock salt. So, kukuha tayo ng konti lang muna. Konti lang muna kasi baka umalat eh. Kasi di ba naglagay tayo kanina ng 1 piece chicken cube. So, madaling magdagdag. Pero kapag umalat yan, naku, wala na tayong magagawa. Maalat ang ating ulam. Parang ang hirap kumain ng maalat. Okay na matabang. Kasi pag matabang siya, andyan ang ating patis. So, pwede mo lagyan ulit ng kaunting asin. So, paunti-unti ka maglagay ng seasoning. Hindi kailangan bigla. So, durugin natin yung cheese. Dapat kasi quick melt cheese. Eh, wala tayong quick melt cheese. So, ang meron lang sa ref ay yung ating, ito oh. Nasaan na yung ating So, ito yung favorite nating Eden cheese. So, yan yung meron sa ref. So, yan yung ating nilagay. Wala tayong quick melt cheese. So, yung iba, naglalagay ng green peas. So, wala rin akong green peas sa ref. So, hindi tayo naglagay.
Pero kung meron akong green peas, maglalagay ako. And then yung iba, naglalagay din ng bell pepper. So wala rin akong bell pepper. Kaya, hindi ito nilagyan ng bell pepper. So kung meron lang tayo ay carrots at patatas. So, tikman na natin kung okay na yung lasa. Para mapatay na natin yung apoy natin. So, kasi luto na naman yung chicken natin yan. Oh. Sobrang lambot na nga eh. Baka ma-over na siya. Takas natin ng konti yung apoy kasi hininaan ko kanina nung pinapalambutan ko yung patatas kasi baka ano eh. Maubos yung sabaw natin. Masarap kasi may sabaw. So, okay. So, tikman na natin. Tiyan! Wait lang. Ang sarap. Kasi lasa mo yung ano, tomato tsaka yung tomato paste. Okay na yung alat niya. So, tama na yung nilagay natin asin. Pero yung pepper, medyo kulang pa siya ng ano, lasa ng pepper. Lagyan pa natin ng kaunting white pepper. Yung kanina kulang. Parang hindi siya masyadong lumasa. Kasi marami yung ulam natin. So, lagyan pa natin siya ng pepper. So, depende naman sa inyo kung gaano karami yung gusto nyo ilagay. So, titikman-tikman nyo talaga siya para makuha nyo yung right taste. So, ako kasi wala naman akong measurement pag nagluluto. Diba? Sabi nga nila, kapag ka talagang marunong kang magluto, hindi mo na kailangan ng measurement. So, ang iyong gagamitin ay yung taste bud. So, tikim-tikim kaunti. So, pag nakuha mo na yung tamang lasa, di okay na. Diba? Kaya hindi ako gumagamit ng measuring pag nagluluto. Siguro sa baking, kailangan mo talaga ng measuring. Kasi pag baking, kulang ka ng flour or kulang ka ng egg or what. Diba? Hindi siya magiging tinapay or kung ano man yung ginagawa mo, cake, kasi kulang. So, dito naman sa sa ating niluluto. Basta wag ka lang masobrahan ng alat. Okay yan. So, isa pa ulit tikin. Naku, perfect pa talaga. Perfect na yung ating apritadang manok. So, sana guys ay magaya nyo to para sa inyong family. So, happy lunch sa lahat. Kakain na kami ng aking mga anak at nag-iintay na sila na maluto itong ating apritada. See you again in my next video. Bye guys!